I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. Be merciful, O Lord, for we have sinned. Blessed Tuesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. We praise and thank you for your message in today's gospel. Allow me to read a portion of the gospel. Your heavenly, uh, your heavenly Father makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust. Napakagandang pagnilayan, no? Ibig sabihin, yung Diyos hindi pinipili. Naalala ko yung isang kwento sa Biblia, yung inallow ni Lord magkasama yung weeds and wheats. Bakit? Kasi He allows the good and bad to be present. Just like in us, di ba? Minuminuto, every second, merong good and evil na naglalaban sa atin. And dyan, papasok yung ating power to choose kung ano ba ang pipiliin natin. Just like in our relationship with our loved ones, sa ating asawa, sa ating kapartner sa buhay, dapat araw-araw pinipili natin siya. Kasi kapag ka, o oras-oras, kasi kapag ka nagkaroon ka ng pagkakataon, nabigyan ka na parang ulam, nahainan ka ng ibang putahe at gusto mong tikman yung ibang putahe na alam mo naman na hindi yun makakabuti sa'yo, yun na, you will fall into sin. Kaya napakagandang pagnilayan na yung sun shines in the good and the evil. The rain also would fall sa mabuti at masama. Hindi pwedeng, ikaw lang ang mabuti, ikaw lang ang makakatikim ng sunshine. Hindi ganon, di ba? So, pantay-pantay. Kaya nga, tinatawag na we have a just God. Kahit na hindi tayo faithful sa Diyos, faithful siya sa atin. And, yun nga ang nakakalungkot kasi oftentimes, hindi naman natin natutupad yung pangako natin. Oftentimes, sinasabi lang natin, hindi naman nakikita sa gawa. Oftentimes, sasabihin natin, mahalin natin ang ating kapwa. Pero pag may nanghingi sa atin, wala po, pasensya na, wala po. Yun talaga. Sana lang, hindi tayo ganun. Napakahirap kasi ng mababaw lang, yung hindi malalim yung paniniwala. Yung pananampalataya ay patay, di ba? Words without action is a dead faith. Yung bang sinasabi mo lang, pero hindi naman nakikita sa'yo sa gawa. Wala naman sa gawa. Yun ang nakakalungkot. Kaya nga ang sinasabi dito, ang kautusan is be perfect just as your heavenly Father is perfect. And pagiging perfect sa pananampalataya is not done overnight. Hindi iyan isang beses lang. Ibig sabihin, tuloy-tuloy, consistency is the key. So, dapat 24/7. Dapat araw-araw pipiliin ng Diyos. Halimbawa, yung mga nagtatrabaho, lalabas sa opisina, pwede namang undertime ka na. Huwag nang naka-time in ka pa. Tapos, kunyari, nasa opisina ka pero wala ka naman sa opisina. Di sino dinaya mo? Yung time card mo? Ganun ba dapat? Dinaya mo yung oras mo sa opisina para may bayad ka, para hindi mabawasan ng leave mo?
Sinong dinaya mo? Di ba? Sa timbangan, di ba? Yung nagtitinda. Sinong dinadaya mo kung yung timbangan hindi mo sinisiro-siro? Sino ba? Manalangin tayo. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, those who are praying with us right here, right now. Be with us always and in all ways, dear God, for without you, we are nothing. Please don't leave us. Please stay with us, dear God. We pray for couples who are undergoing problems in their relationship. Ikaw po ang manguna sa kanilang mga relasyon. Without you, walang mapagtatagumpayan ang mga mag-asawa, ang relasyon ng mag-asawa. At kapag kasira ang relasyon ng mag-asawa, damay-damay lahat, lalong-lalo na ang kanilang mga anak. Kaya please Lord, manahan ka po sa bawat isa sa amin na mga mag-asawa at mga magpamilya so that love and peace may reign in our hearts. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen. God bless us all.